Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. So, yun nga, nandito tayo. Papunta tayo sa Pitwa, sa shop nila Rose. Kasi may order ako kay Rose ng isang sakong urea. Kaya naman naisip namin kay Rose bumili kasi dito sa May Jamire nagkakaubusan ng urea. At saka yung urea na nabili ni Asis nung nakaraan, maliliit. Hindi malalaki ang butil, nun maliliit. At ang sabi nga ni Asis ay hindi daw masyadong maganda yung maliliit. At nagkakaubusan nga ang urea dito. Kaya sabi niya, naisip ni Asis, sabi niya, di ba yung asawa ni Rose, sabi niya may shop sila. Kaya itanong ko daw kung nagkataon naman na may urea sina Rose at kadideliver nga lang nung isang araw. Kaya sabi ko, pa-reserve ako ng isang sako at kukunin namin. So, ayan. So, pupunta tayo doon sa kanila. At itong way natin ay dito sa loob. Simula dito sa bahay, looban tayo papuntang center. Yun yung way papuntang center ba. Tapos, kasi pag dito tayo dumaan sa loob ng village, papunta kina Rose, mas malapit kaysa kapag nagtari tayo, malayo ang tari. Papunta kina Rose. So, mas malapit dito sa looban, papunta kina Rose. So, eto ay papuntang Sivalichok. Nalagpasan na yata natin ang Sivalichok dito. At ito yung bundok na sinusunog nung nakaraan. Ayan. At ngayon nga ay, tingnan nyo, kulay green. Tumutubo na ulit yung mga damo, ay mga dahon ng puno. Nung nakaraan nakasagsagan ng nagsunog-sunog sila. Ayan yung bundok na yan. At ito yung pinaka-boundary dito guys. Itong tulay na to. Ayan. Ito yung tulay na to, papunta ng Pitwa. At ito yung ilog, na malaking ilog dito na ngayon ay dahil nga magsa-summer na walang tubig. Tingnan nyo naman, tuyong-tuyo ang ilog. Pero dati dami ang tubig nito. Pero ngayon, kagaya nakikita nyo, walang tubig. Kaya lalong ang init. Ang tubig lang siguro dun lang sa may bundok, dun sa may falls. Ayan, yun nga lang ang problema dito, hindi sementado itong part na to, maano siya, rough road, kaya medyo mahirap din. Pero itong part na to lang naman, pero after nito, sementado na ulit. So, ayun guys. So, ayun guys, pauwi na kami, so nakabili kami nito. Buy the medicine, where the medicine? Medicine take. Ha? Medicine take. Ito na kami sa bahay at ito nga yung nabili namin kina Rose, yung anong tawag dito, yung pang-spray sa palay, pero itong binili ay electric. So i-charge siya kasi meron doon yung manual, pero sabi nga ni Asis yung pinapump. Ito kasi hindi na daw kailangan i-pump. So wala akong masyadong alam tungkol sa mga ganyang bagay. At isang sakong urea. Ayan. Yan yung isang sakong urea na nabili namin doon kina Rose. Kasi dito sa amin, may mga urea naman, kaso maliliit ang butil. Yung kulay puti ang sako. Itong kulay yellow kasi ang sako niya is malalaki ang butil. So, yan yung hinahanap ni Asis. Nung nakaraan kasi, may binebenta dito sa government. Mura lang siya. Bali, how much per kilo? How much per kilo? The one from the government? 9. 20, something ganon. Something, 20 rupees yata ang per kilo. Kaso hindi sila nagbibigay ng isang sako, tigli 5 kilo lang yata. 5 or 10 kilo, ganun yata yung ibinebenta lang nila. Ang kailangan natin, isang sako kasi nga, pang isang buong, para hindi ba yung mayat maya bili, kasi minsan nagkakaubusan ang urea. Parang nakaraan, nung bumili kami, naubos yung urea, kaya yung urea nilagyan nila, yung maliliit ang butil niya. Kaya siguro mag-uulit na lalagyan ulit ng urea. Kasi every time nilalagyan niya ng urea, every time naglalagay ng urea para maiwasan yung bag, anong tawag kasi yung kumakain sa leaves ng palay tapos namamatay. Walang problema sa kuhol dito kasi walang kuhol dito sa may palayan dito sa amin kasi hindi naman tubig, ilog yung tubig niya, 'di ba? Kasi galing naman dito sa may tangke nga. Ay galing sa may motor nga kasi. So, hindi namin problema ang kuhol. Ang problema namin, yung insekto na kumakain sa dahon ng palay, namamatay ang palay.
Kaya yun, i-spray yan. At saka mayat maya nilalagyan ng urea. So, pahinga-pahinga lang ng konti. Tapos susundo naman tayo kay Asher. Tapos kukunin natin yung uniform ni Asher. Kasi ngayon yung pagkuha ng uniform ni Asher sa patahian. Tapos magpapatahi ulit kami ng dalawa pa para hindi masyadong maluma yung uniform. Ito yung patches na galing sa school. Iisa lang yung bigay. You can ask more like this. 3. You ask 3 more patches. Kasi sabi ko nga, apat ang uniform na ipapatay ko kay Asher para isahang labahan, isahang plantsahan. Ang nangyari kasi nung nasa Montessori siya, 2 lang yung in-order ko. Madaling maluma yung suot laba, madaling maluma yung uniform. Kaya rin siguro nabutas yung tuhod ng pantalon dati ni Asher nasa Montessori siya. Gusto ko yung isahang suotan ba? Yung hindi mayat-maya, labasot, madaling maluma talaga ang damit. Yan, pahinga lang ng konti, lalo't ang init din sa labas. Tapos puntahan natin si Asher at kunin yung kanyang uniform. Nakuha na namin yung yung uniform ni Asher. So nagpatahi ulit kami. Sabi ko magpatahi ulit ako ng 2 kasi ayaw ko yung plancha, laba plancha. Kaso ang pinatahi ni Asis isa lang. Asher, come. Daan na rin kami dito para kumuha ng mga kakailanganin. Ay, naku. Wala kaming toothpaste. I'm not gonna pay your lollipop. Please. No. Please. I'm not gonna pay your lollipop. 240. Wala silang malaki. Ito lang meron sila. Ay. Come here. 20. Ay na. Kasi kahit nasa loob lang ako ng bahay, ako ay na isa sunburn. Wala man. Bakit hindi ako makakita yung mga gusto kong makita sun cream, rice water sunscreen. Ito. Hi guys, so ayan, nandito na kami sa bahay. Bali, konti lang yung binili namin sa supermarket, pero ang mahal ng binahayad namin kasi puro cleaning materials. Para sa toilet, yung liquid mosquito repellent namin. Tapos, yung para sa floor cleaner, para sa floor. Basta ganun mahal. Tapos, 2 pack ng sausage. So, yun. At saka, kasi pang baon ni Asher, at saka pang halo ko dun sa may pasta na lulutuin ko. Para sa baon niya ulit bukas. Magpapasta ulit siya bukas. Yun ang iluluto ko. So, ayun, yun lang yung binili namin. At yun nga, ano pa ba? Nakuha na namin yung uniform niya. At saka yung patches, naiwan ko yung patches ng school kasi nagpatahi pa nga kami at kailangan ilagay yung patches niya. Tapos yung PE uniform, di ko alam kung paano yung PE uniform ni Asher kasi si Asis ang naghahatid sa umaga. Di ko alam kung ano yung sabi ng teacher, pero mag-ibibigay daw, parang sa school yata bibilhin. Kalimutan ko na kung ang PE uniform ba sa school bibilhin. Yun, mainit sa labas. Itong problema ko kapag summer, mainit sa labas, mainit ang ulo. Masakit ang ulo ko. Yung ulo, pumipintig ang ulo ko dahil sa init. Nung nakaraan, grabe, sobrang sakit ng ulo ko. Yung pagdating namin galing Manundo din kay Asher, na halos hindi ko maimulat yung mata ko sa sobrang sakit. Ang init na dito sa
Sabi nga ni Rose, grabe di ba pumunta kami kay Rose bumili ng urea, sabi niya sa akin, ang init na ate, sabi ko, oo, ang init na sobra. Sabi niya kung pwede nga lang sana na full year winter, o di kaya yung parang February weather, yung hindi siya mainit, hindi rin siya ganun kalamig. Yung kalagitnaan ng February, yung parang second week ng February, ganun, medyo okay ng weather. Kahit mga ganun lang sana na weather. Init na. Ito, pumipintig yung, ito, masakit ito. Kapag ang init ng panahon, ito pumipintig sa akin. Nagkataon pag uwi namin dito, nakatulog si Ash, si Tonton, kaya ayan, na ano ko, na ligpit yung na pamalengkehan. Kasi talagang ubus-ubus kami, hindi ako makapamalengke, gawa nga ng, mas inuna ko kasi yung admission ni Asher, kasi talagang malaki ang gastos namin sa admission ni Asher, yung pagbili ng gamit niya, yung bag niya, sapatos, medyas, ganyan, tapos yung uniform kasi, kaya sabi ko grocery, saka na lang yung grocery. Mas inuna namin yung ano niya kasi nung nakaraan, kaya ayun, ubus-ubus kami. Sabi ko may konti-konti pa naman kasi yan. Kaya ubus-ubus kami. Kaya kanina sabi ko, ano na. Dahil pumunta nga din kami kina Rose at bumili din kami ng gamit para nga dito sa, ano natin, sa palay-palay natin na yan. Medicine, etong tank ito, itong container na to, at saka yung urea. Ayan. So, ay, sabi ko kailangan na. Comfort, importante kasi sabon, kasi naglalaba tayo halos araw-araw, yung comfort, kasi kailangan kahit papano may konting pabango yung damit natin, hindi yung amoy sabon. Okay lang naman yung sabon natin ay medyo mabango naman kasi yung sabon natin, pero iba pa rin kapag may comfort talaga, yung texture ba ng damit kapag may comfort, medyo malambot siya, hindi yung magaspang na pag isinuot mo makate kapag walang comfort ba. Kaya iba pa rin kapag may comfort kasi yung damit. So yun lang na yung binili namin, at kahit na wala ka naman masyadong ginawa sa labas dahil sa sobrang init, parang pagdating mo dito sa bahay parang pagod na pagod. So ayan, nagagawa na kami ng homework. Maraming homework si Asher, 5, dalawang Nepali, math, science, lahat ibinigay ng homework sa kanya. So magagawa na kami ng homework, at dito ay hapon na rin, guys. So yun lang yung ating video for today, guys. I-end ko na. Thank you again for watching, and see you in our next vlog. Bye everyone, and God bless us all.